Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinold up at pinatay ang isang TNVS driver ng 3 pasaherong kanyang pinikap mula sa Parañaque. Dinig sa dashcam ang karumal-dumal na sinapit ng driver na di pa rin nahahanap ang mga labi. Babala, sensitibo po ang mga mapapanood at madidinig. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Madaling araw ng May 18 nang sumakay ang 3 lalaki sa TNVS unit ng driver na si Raymond Cabrera mula sa establishmentong ito sa Parañaque City. Hindi kasama sa mga sumakay ang mismong nag-book sa ride-hailing app. Umalis ang sasakyan pero mapapansing muli itong bumalik sa pick-up point. Bumaba pala ang isa sa mga pasahero at may kinuhang kutsilyo sa halamanan. Merong 3 tao na sumakay sa kanyang sasakyan at ito ay patungong Molino, Bacoor, Cavite. So, nung nandun na sila sa Cavite, nagtuloy-tuloy yung sasakyan. Imbis na may drop off, nagtuloy-tuloy yung sasakyan, nagpaikot-ikot sa Cavite. Sa dashcam ng TNVS, kalsadang dinadaanan lang sa Cavite ang makikita. Pero maririnig sa audio nito na hinold up na ang driver at iba na ang nagmamaneho ng sasakyan. Sa isang punto, maririnig ang usapan ng mga suspect mula sa pagkuha nila ng cellphone ng biktima hanggang sa aktwal na pagpatay sa biktima. Fingerprint ko to sa cellphone niya. Ay, walang password. Tinatagit yung puso. Ay, hindi ko makuha. Tuluyan nyo na. Patayin ka na namin. Ang assumption natin is ito yung biktima at maririnig natin na siya ay sinasaksak at pinapahirapan ng mga tao na kasama niya doon sa sasakyan. Nagmamakaawa yung biktima at maririnig mo pa yung mga suspect na sinabi na sinaksak at isaksak pa sa puso yung saksakin sa puso yung biktima natin. Napasa kamay ng NBI ang CCTV footage sa Valenzuela City pasado 2:00 ng hapon noong May 18. Kita ang pagparada ng TNVS sa isang convenience store at pagbaba ng 2 sakay nito. Nakita natin CCTV yung mga tao na nagdala kung saan pagkadala nila sa convenience store, lumabas sila, sumakay ng pedicab at later on sumakay sila sa isa pang sasakyan. Masakit, sir. Kasi hindi niya deserve mangyari sa kanya yun, sir. Yung dinanas niya dun sa mga taong walang awa po. Pata siya lumaban sa buhay, hindi siya nagluloko ng tao. Tukoy na ng NBI ang pagkakakilala ng mga suspect pero ang katawan ng biktima hindi pa rin nakikita. Ang pinaka-main goal po talaga namin is makita po siya. Kung may ginawa man po talagang hindi maganda sa kanya, kahit mabigyan na lang po namin siya ng maganda at maayos na libing po. Nagsampa na tayo ng kaso, ng reklamong carnapping at robbery with homicide laban sa mga tao na posibleng gumawa nitong. Nagre-raise sila ng pondo ng 100,000 na reward para kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon para sa tao na sa asawa na nawawala. Ang pamilya ay nakikiusap, nagmamakaawa sa tulong ng publiko para mahanap ang katawan ng kanyang asawa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 Oras. 2 na ang patay sa pagsabog sa paggawa ng baril sa Marikina na ayon sa investigasyon ay dahil umano sa mishandling ng sensitibong kemikal. Ang kumpanya naman nangako magbibigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pagsabog sa loob ng planta ng gun manufacturing company na Arms Corps sa Marikina City, 2 na ang nasawi. 1 ang sugatan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng pulisya, tinunguna ng PNP Explosives and Ordnance Team at ng Chief of Police ng Marikina ang planta kanina para panoorin ang CCTV footage ng insidente. Kwento ni Marikina Chief of Police Colonel Joffrey Fernandez, base sa footage, mula sa katabing mesa, nililipat ng isa sa mga nasawing empleyado ang container ng primer mixture sa kanilang work table. Biglang sumabog ang container pagkalapag nito sa mesa. Naputulan ng mga kamay ang may hawak ng container at napuruhan sa dibdib ang katabi niyang kapwa empleyado.
pareho silang nasawi. Dahil may shield sa gitna ng work table, nakaligtas ang isa pang empleyadong nasa harap nila. Highly sensitive daw ang mga kemikal ng primer mixture, isa sa mga sangkap sa paggawa ng mga bala ng baril. Posible raw na napalakas ang paglapag sa container na naging sanhi ng pagsabog. Ang sabi ng EOD, possible mishandling o mixture due to high sensitivity due to impact. Doon sa paglapag niya, kung napalakas yun, kasi yung impact and sensitive yun. Sa inisyal na investigasyon, sabi ni Colonel Fernandez, sumunod sa safety protocols ang Arms Corps base sa kanilang nakita. Sa Arms Corps, wala yung liability kasi nasunod naman ng safety protocols and international standard. Aminado ang Arms Corps na delikado at sensitibo ang proseso, kaya naman daw mahigpit ang kanilang ipinatutupad na safety standards. Dinisenyo raw ang maliit na kwarto para makontain ang pagsabog. Tutulungan daw ang mga biktima ng mga regular employees ng kumpanya. One of them had children. I will make sure the children are taken care of till they're grown-ups. Education at least, minimum. Tumanggi munang magpa-interview ang misis ng isa sa mga nasawing empleyado. Anak naman ni Irma Rubiales ang nakaligtas sa pagsabog. Nabasag daw ang eardrums ng anak na tumanggi rin munang humarap sa media. May halong takot na raw ang pamilya sa pagbalik trabaho ng anak. Sabi nga nung asawa niya, wag na doon, tatakot na siya. Na-discharge na sa ospital ang kanyang anak at patuloy na nagpapagaling. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Malasardinas ba ang siksikan sa mga nasasakyan yung pampublikong sasakyan tulad ng mga jeepney at bus? Bawal na po yan, kaya huhulihin ng LTO at LTFRB. Pero sapat ba ang mga bumabiyahing sasakyan para sa mga commuter? Nakatutok si Joseph Morong. Pasok na fresh, uuwing mandirigma. Umaga pa lamang marami na nakikipagpambuno para makasakay sa mga pampublikong sasakyan kahit tayuan o parang siksikang sardinas na. Sa dami po ng tao, kaya napipersa na sumabit. Kasi malilate sa trabaho, kaya kailangan sumabit na. Kahit na bawal, kailangan talaga sumabit eh. Sa Commonwealth Avenue sa Quezon City nga, ganyan pa rin kahit tanghali na. Opo, para lang po makauwi syempre. Galing work, pagod na pagod, gusto na makauwi. Pero babala ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, bawal ipagsiksikang parang sardina sa mga pasahero. Huhulihin ang mga ganyan kasama ang Land Transportation Office o LTO. Yung mga modern jeep halimbawa, merong capacity na hanggang 32 pero depende yan sa klase ng modern jeep. Meron 24, 26. Pero kapag nakita ng LTFRB na nag-overloading, pwedeng kanselahin o tanggalan sila ng prangkisa. Ayon sa LTFRB, hanggang 5 lamang ang pwedeng nakatayo sa modern jeepney. 12 hanggang 32 naman ang limit ng mga pasahero sa tradisyonal at modern jeepney depende sa kapasidad nila. 9 hanggang 12 naman ang dapat sakay ng mga AUV, regular van at extended van. Hanggang 50 naman kung mga pampublikong bus. Pero may mga nakita naman kaming ilang modern jeep na nagpapaalala laban sa overloading. Kapag nag-overload po tayo, then nako-compromise yung safety and it is no longer convenient for the passengers. Hati ang mga pasahero sa anti-sardinas na polisiya na ito. Minsan kasi pagka may ubo, yan, mahirap kasi talaga magsiksikan. Nagmamadali po. Walang multa sa mga sasabit o tatayo mga pasahero pero ang mga operator ng PUV pagbumultahin ng 5,000 pesos bukod pa sa pwedeng mawala ng prangkisa. Ngayon pa lamang marami ng hirap makasakay o nakikipagpambuno lalo pag rush hour. Kaya paano kung mga pasahero ang mapilit? Wala po kaming magagawa sir kasi pasahero, rush hour, hindi namin kayang awatin yung pasahero. Oo, kasi pera ho yun eh. Paano pagka hindi kami nagpatay, paano kami makakapag-boundary? Pinag-aaralan ng LTFRB kung nagkukulang ba ang pampublikong transportasyon kaya nagsisiksikan o tuwing rush hour lamang ito. Maaring isang isang point of view na kaya ganyan ay dahil sa kakulangan ng public transport. Pero sa tingin din namin, isa ring contributory factor yung traffic eh. Kasi yung turnaround ng lalo na sa rush hour. Pero sa ngayon, kahit traffic at mabagal ang turnaround, bawal pa rin ang sardinas na mga sasakyan.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. May mga nahukay na bomba sa isang construction site sa UP, Manila kahapon. Pinaniniwala ang ibinaon yan sa lupa noon pang World War II, kaya dinala sa Tarlac para i-detonate o pasabugin. Nakatutok si Jomer Apresto. Sa unang tingin, aakalain mong ordinaryong baka lang ang mga yan. Pero vintage bomb raw yan, sabi ng mga tauhan ng District Explosive and K9 Unit ng MPD. Na-recover ang mga ito sa isang construction site sa loob ng College of Medicine ng UP Manila pasado alas 3 ng hapon kahapon. Nasa 3 talampakan lang raw ang lalim ng pagkakabaon dito ng matagpuan ng mga construction worker. Accordingly, naguhukay sila ng para sa construction ng new septic tank ng UP College of Medicine building. Immediately, nag-proceed po kami doon to recover or to conduct render safe procedure doon sa sinasabing mga vintage bomb. Mabilis namang na-recover ang mga bomba dahil agad napalikas na mga tauhan ng universidad ang mga construction worker at nakordonan ang paligid nito. Bukod sa 2 vintage bomb, mayroon ding nakuha na isang Japanese grenade. Sabi ng mga otoridad, kung napasobra ang paghukay dito, posibleng matrigger at sumabog ang mga bomba. Ang lawak ng casualty radius, posibleng umabot raw ng mahigit 16 meters o hanggang sa bahagi ng Taft Avenue. Delikado pa rin kasi hindi naman ibig sabihin na natatagpuan natin na in corroded condition siya, kalawang, wala na siyang explosive filler sa loob. Meron pa rin po yon. Marami kaming mga recoveries niyan, especially rito sa Intramuros area, dito sa Manila Bay. Alam niyo na, yung may history siya ng pinagdausan ng ano. Nakatakda namang dalhin sa Tarlac ang mga bomba kung saan i-detonate o pasasabugin ng mga ito. Sabi ng MPD DECO, agad ipagbigay alam sa mga otoridad sa oras na may makita na kahina-hinalang mga bagay tulad nito para maiwasan ang anumang insidente na posibleng magdulot ng panganib. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. May mga naharang na namang kargamento mula China na misdeclared ang laman. Imbes na manok, aabot sa 100 milyong pisong halaga ng sibuyas, carrots at frozen mackerel ang naharang sa Port of Subic. Nakatutok si Oscar Oida. Mga sibuyas, carrots at frozen mackerel ang tumambad sa mga tauhan ng Department of Agriculture at Bureau of Customs nang buksan ang 10 container van mula China sa Port of Subic sa Zambales. They declared it as chicken lollipops and chicken karage. And it turns out to be sibuyas, isda, and carrots. So misdeclared, definitely. Yung kanilang accreditation, yung nagparating, mapuputol na yon. 100 milyong piso ang halaga ng laman ng 10 container van na kasama sa 52 una ng na-flag ng customs. 19 naman ang nabigyan ng clearance para ilabas na. It destroys the lives of our farmers and fisher folks. Yung mga legitimate businessman naman na gumagawa ng tama, anything na pumasok na pagkain can be a biohazard. So doon yung sinasabi natin national security angle. Nito lang Martes nang nabisto rin sa Port of Manila ang tinatayang 34 na milyong pisong halaga ng pula at puting sibuyas at frozen mackerel. Sabi ng DA, 20 kumpanya ang blacklisted na dahil sa agricultural smuggling. Kakasuhan sila ng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Pati yung broker na mga to, hahabulin namin isasama namin. Imposible hindi alam ng broker to sa ganito karami. Number one, then yung lahat sa bawat kumpanya, kung 5 stockholder niyan, yung 5 yon, hahabulin natin from the president, the directors, yung corporate secretary. So marami-rami yon. Kung 18 yun, 18 times 5 or 20 times 5, 100 tao yan, hahabulin namin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Inalmahan ng ilang kongresista, pati na ng palasyo, ang pagbansag ni Senador Mid Zubiri na witch hunt ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
May ibang dating sa mga impeachment prosecutor ang sinabi ni Senator Mig Zubiri sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I have to listen to the evidence that will be presented by them. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. Sa paghalintulad ni Zubiri sa isang witch hunt ang impeachment, sinabi ni Representative Lawrence Defensor na hinay-hinay lang sa mga binibitawang pahayag. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality and to treat the impeachment as a constitutional process. Umalma rin ang ilang kongresistang sumuporta sa impeachment. Walang witch hunt na nangyayari. In fact, ang nangyayari ay gusto natin makuha yung Wicked Witch of the South na kung saan yung kanyang pagtatakbo ng confidential funds na ayaw niya ngang sagutin yung mga tanong natin. Witch hunt? Sino tinatawag niyang witch? Bad yan, ha? Sabi pa ng isang kongresistang inaasahang magiging bahagi ng prosecution panel, insulto sa Kamara at mga nagsusulong sa impeachment ang pahayag ni Zubiri. It's really unfortunate. It's an insult to the House as the initiator of the impeachment process. Also an insult to the various groups that filed those first 3 impeachment complaints bago nag-adopt diretso yung more than 1/3 of the members of the House. Tila hindi rin nagustuhan ng Malacanang ang pahayag ni Zubiri. Unang-una, witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial, ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Sagot naman ni Zubiri, hindi naman daw mahalaga ang kanyang personal na opinyon kung guilty ba o hindi si Vice President Sara Duterte. Ang importante raw ay masunod ang constitutional process at magsimula ang paglilitis. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. May patunay umano ang defense team ni dating Pangulong Duterte na ilang ebidensya laban sa kanya sa International Criminal Court ang nakuha sa pamamagitan ng puwersa o intimidation o harassment. Sinabi yan ni Vice President Sara Duterte na nasa The Hague ulit at bumisita sa kanyang ama. Nakatutok si Marisol Abduraman. Una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung pagbabiyahe. Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagtulong ng gobyerno sa gastusin ng mga saksing haharap sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinihingan namin ng reaksyon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pero bagaman dati na niyang nilinaw na ang ibibigay lamang ng gobyerno ay yung para sa seguridad ng mga saksi at hindi ang pagbiyahe patungo sa The Hague. Tinanong din ng bise hinggil sa sinabi ni Justice Secretary Remulla na malaking hamon ang kaso. Sa dati ring sinabi ni Remulla tungkol sa mga ebidensya laban sa dating Pangulo. Kaya nga umabot sa ICC ito eh. Kasi dito, binura na lahat ng pwedeng burahin para hindi matuloy ang mga kaso. Ang komento dito ng bise. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Hiningan namin ng pahayag ang Justice Department kaugnay niyan. Nasa The Hague muli ang bise para dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa ICC. Ayon mismo sa VP, ilang araw siyang mananatili roon. Si PRD, kanina ipa-expound kung ano yung skin and bones, payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo.
Hinggil naman sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tigilan na ang pamumulitika, sabi ng bise. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil. Muling iginiit ng Malacanang na wala silang kinalaman sa impeachment case laban sa bise. Tugon naman ng palasyo sa balak ng defense team ng dating Pangulo na isumiti sa ICC ang report ng Senate Committee on Foreign Relations na nalabag umano ang karapatan ng dating Pangulo nang siya ay arestuhin. Baka maging negatibo pa po sa kanila. Kung makikita po siguro ang pag-iimbestiga doon at makikita kung paano ito ginawa, siguro hindi naman po bulag ang ICC judges para makita kung ano ba talaga yung maaaring naging katotohanan dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Happy Tuesday, chikahan ng mga kapuso! Kagabi na nga napanood ang pilot episode ng Beauty Empire na sunod-sunod agad ang pasabog sa unang gabi pa lang. Pero may mga dapat pang abangan sa mga susunod na araw, kagaya na lang ang kwento ng bawat character that represents empowered women. Makichika kay Aubrey Carampel. In their glam outfits, ang mga bida ng newest Kapuso series na Beauty Empire nang bisitahin ng GMA Integrated News ang kanilang taping location. Glowing in white si Kapuso Prime Princess Barbie Forteza na gumaganap as Noreen Alfonso. Sultry in her black gown si Kaylin Alcantara as Shari De Jesus. And as always, elegant and classy si Miss Rufa Gutierrez as Velma Imperial. Ang kinukunan nila ang opening scene na isa raw sa highlights ng serye. Dahil nga ito ang core ng storya ng show namin, di ba? Beauty, fashion, revenge. So syempre, expect nothing less. Obviously, di ba? Actually, ito ang pinaka-importante na scene sa Beauty Empire. Ito yung pinaka-importante na sequence of scenes sa Beauty Empire. Sa pilot pa lang, may pasabog scene na agad. Emosyon, drama, suspense, may pagka-thriller ng slight, may also comedy, di ba? May love story din. So siguradong iiyak sila, tatawa. Ang isa pa raw dapat abangan sa serye ay ang kwento ng kanilang karakter that represents empowered women. Ang ganda ng outlook when it comes to women empowerment. And yung talagang strong and independent women talaga, group of strong independent women ang makakasama ko rito. So, for me to be surrounded by those kinds of women, ang sarap magtrabaho. Diba? Si Barbie at Kaylin, inspirasyon daw ang isa't isa at parehong giving sa kanilang mga eksena. Every scene na ginagawa namin, isang karangalan na makatrabaho at maka-eksena si Barbie. As in, I'm a fan talaga of Barbie. Gusto kong iparamdam sa kanya na you are loved. You are not alone. Whatever you feel is valid. Pero kung close friends in real life, sa Beauty Empire, handa raw silang magpuksaan. Ang pinakamagandang laban abangan sa Kapuso premiere ng Beauty Empire, produced ng Public Affairs, View Philippines, at Creation Studios. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.